May halaga ba ang paulit-ulit na pagdarasal gaya ng pagnonobina o pagrorosaryo? Alam ninyo, meron tayong kasabihan na practice makes perfect. Sa mga atleta, araw-araw silang nagpa-practice para masanay talaga nila at maging magaling sila dun sa larangan na yon. Ganon din sa atin, no? Alam ninyo, ang nais natin sa buhay, ang layunin natin ay mapalapit tayo sa Diyos. Kaya yung palagi ang pagdarasal, yun ang pakikipag-usap natin sa Kanya, sa magkaibigan. Pag nag-uusap kayo parati kayong magkasama, nagiging malapit kayo. Ganon din sa ating pananampalataya. Pag parati kang nagdarasal, ay mas napapalapit ka sa Diyos, hindi ba? So, yung pagrosaryo natin ay parang araw-araw na pagsasabi sa Diyos na mahal natin siya. No? Patuloy nating pinagninilayan ng kanyang buhay sa Santo Rosario, no? Yung mga pagnonobina, ito ay pagdarasal na inilalapit tayo sa Diyos. Kaya nga, sabi natin, lahat dapat ng pagdarasal natin, nobina man o rosaryo, ay nagpapalapit natin sa ating Panginoon. No? So, napakahalaga ng pag-uulit-ulit na pagdarasal kasi nasasanay tayo. Kung walang pinagkaiba yan sa mga pag-uugali natin, kung paulit-ulit na masungit ka, nagiging talagang nakikilala kang masungit, di ba? Kung ikaw ay paulit-ulit na nagsisinungaling, nagiging batik ang sinungaling ka. Kaya kung ikaw din ay paulit-ulit naman na nagdarasal, nakikilala ka bilang isang madasaling tao. Pero hopefully, yung pagdarasal mo din ay naitatranslate sa asal. Ibig sabihin, magdadasal tayo pero aayusin din, babaguhin din ang ating asal. No? Kasi meron nga kasabihan na nakita ko lang naman sa Facebook. Sabi niya, kahit dasal ka ng dasal, no, pero hindi mo naman binabago yung asal mo, ay mahirap. Kasi pagka daw ganun, hindi ka rin magiging banal. No? So kasama ng pagdarasal, pagbabago ng asal para sana ay maging banal. Magandang araw po sa inyo lahat.